Maugong ang panawagan ng mga kritiko ng Disbursement Acceleration Program o DAP na kung hindi magbibitiw sa pwesto si Budget Secretary Butch Abad, sibakin na lang siya sa pwesto. Depensa ng palasyo, hindi porket idineklarang unconstitutional ang DAP, may pananagutang kriminal na ang mga nasa likod nito. Balita hatid ni Ivan Mayrina. The revenue collections exceeded the revenue targets. Sa pagdeklarang unconstitutional ng DAP, kailangan daw may managot. Ang sabi niya, he was acting on instructions of the President. You would not expect the President to make decisions without the advice of the concerned cabinet member. Ang paniwala ng mga kritiko ng DAP, si Budget Secretary Butch Abad ang nasa likod nito. Kaya panawagan nila, sibakin ito kung hindi kusa magbibitiw. If only to spare the President from further embarrassment, the Secretary has to resign. Dapat magbitiw na siya eh. Masyadong nasira na ang pangalan niya. Dumipensa naman ang Malacanang. Hindi naman daw ibig sabihin na dahil nadeklarang unconstitutional ang DAP, ay may pananagutang kriminal na ang mga nasa likod nito, lalo pat malinaw naman daw na nakinabang ang sambayanan sa DAP. There were certain acts which were declared unconstitutional. Question also again is, did those transactions, while they were declared constitutional, equated to wrongdoing? Let's speak about how did those projects benefit the people? And the answer is yes. Sinubukan namin hingan ng pahayag si Abad pero tumanggi pa muna itong magsalita. Maliban kay Abad, may umaasinta na rin kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa dokumento ito na inilabas ang Bayan Muna Party List, makikita ang sulat kamay daw ng Pangulo sa memo ni Budget Secretary Butch Abad. Inaaprubahan niya ang DAP. Patunay daw na may pananagutan din siya dito. 77 boto ang kailangan para ma-impeach ang Pangulo. Isang numerong tila mahirap makuha dahil ngayon pa lang ay nagsabi na ang mga miyembro ng majority bloc na haharangin ng anumang hakbang para ma-impeach ang Pangulo. Hindi lahat ang maganda na ang isang accountability mechanism like an impeachment, i-reduce mo lang sa isang botohan ng kung sinong majority at sinong liberal at sinong hindi. Dapat tingnan yung merits ng complaint. 2 taon lang naman na ang naiiwan. Itakila natin yung mga problema na diretsyo na makakaapekto talaga sa taong bayan. Ivan Mayrina, GMA News.